kami na masayang-masaya si Aliana dahil sa malaking doll niya. Papasok na kami nang makita ko nakaabang sa pintuan si Aaron. Nang makalapit ay kaagad na ipinagyabang ni Aliana sa daddy niya ang kanyang malaking doll. May bago na akong daddy. Ito, bigay niya. Tinaas ni Aliana ang doll. Kaagad na kumunot kaagad ang noo ni Aaron. Ako naman ay napalunok na lang. What is Aliana saying that she has a new daddy? Baling sa akin ni Aaron. Hindi pa ako nakasagot nang balingan niyang muli sa Aliana. Who's your new daddy, ha? Aliana? Natigilan ako dahil talagang tinanong iyon ni Aaron sa anak niya. Yung matangkad at pogi na guy. Mas pogi pa nga sa'yo eh. Aliana! Kaagad na saway ko dito dahil ang sama na ng tingin ni Aaron sa akin. Magsasalita na sana ako nang biglang binulabog kami ng ringtone ng phone ni Aaron. Nakahinga ako ng maluwag dahil nakaligtas ako sa pagpapaliwanag sa kanya. We'll talk about this tomorrow. Bili nito sa akin. Bigla akong kinabahan pero buti lang din na save nang tumawag sa kanya mga sinabi ni Aliana. Umalis sa aming harapan si Aaron at lumayo. Sinagot dito ang tawag kaya kaagad kong hinila ang dalawa paakyat sa hagdanan para tahakin ang aming silid. Habang may kausap pa si Aaron, kailangan kong umiwas na sa kanya dahil sa mga sinabi ni Aliana. Wala akong maiisip na kasinungalingan na isasagot sa kanya. Anak, bakit mo sinabi sa daddy mo bagay ni iyon? Kakamot-kamot sa ulo ko na tanong kay Aliana nang makapasok kami sa kwarto at kaagad kong nilak ang pinto. Hinila ko siya sa kama at umupo kaming dalawa. Bakit po mama? Meron po bang mali sa sinabi ko? Sinabi ko lang naman po na may bago na akong daddy. Si daddy kasi ayaw niya tayo pasyal. Di niya rin ako bili ng stop toys. Palagi siyang busy. Kasama niya nga kami dito sa bahay niya pero palagi naman siyang wala. Dama ko ang pangungulila ni Aliana sa daddy niya. Pakaramdam ko gusto lang ni Aliana ang makabonding ang daddy niya pero palagi naman busy si Aaron. Ay say, hayaan mo anak, sasabihan ko ang daddy mo na mamamasyal kayo. Nakahalukip-kip ito at para nagtatampo. Ayoko po mama, huwag niyo pong sabihin sa kanya. Gusto ko po kasi magkusa siya na ipasyal kami, hindi yung ipapasyal niya kami dahil ang sinabi niyo. Di naman niya kami love eh. Nakanguso na sabi sa akin ni Aliana. Mukhang nagtatampo na ang anak ko. Sinulyapan ko si Hayden. Malungkot din ito na nakatingin sa amin. Hayden, halika nga dito. Pinalapit ko si Hayden. Kaagad naman na lumapit ito at pareho ko silang niyakap. Nandito naman si mama. Huwag na kayo malungkot. Masyadong busy lang ang daddy ninyo. Hayaan niyo kapag hindi na siya busy, ipapasyal niya rin kayo, okay? Pagpapaliwanag ko sa dalawa, natahimik sa Aliana, maging sa Hayden ay tahimik lang. Sabay pa silang napahikab. Pareho na silang inaantok. Mama, antok na po ako. Gusto ko na pong matulog. Paalam sa akin ni Aliana. Hindi pa ito kumakain. Hindi pa kayo kumakain anak. Hintayin niyo si mama at kukuha ko ng pagkain. Dito na lang kayo kumain. Paalam ko sa kanila, tumangutango na lang ang dalawa. Lumabas ako ng kwarto at bumaba. Dumiretso sa kusina. Nadatnan ko si Nanay Nelia na naglilinis ng lababo. Nanay Nelia, kukuha lang po ako ng hapunan ng dalawa. Paalam ko dito. Ako na magdadala sa silid ninyo, ma'am. Binili na ko kasi kayo ni Senyorito Aaron sa akin. Nagpaalam siya nga alis muna sandali. Mabuti pa si Nanay Nelia na gumawa magpaalam ni Aaron dito pero sa akin, hindi niya man lang magawa. Tumango na lamang ako at bumalik sa silid ng kambal. Ganoon din naman. Kahit anong pilit ko kay Nanay Nelia na ako na magdadalay, hindi rin naman ito pumayag kaya ako na nagpaubaya sa gusto niya. Naghintay kami sa kwarto. Ilang minuto nang nakapasok ako sa kwarto ay dumating din si Nanay Nelia. Dala ang tray na may hapunan. Maraming salamat po Nanay Nelia. Inilapag nito sa table ang tray. Walang anuman iha. Masaya ako na pagsilbihan ka ulit. Kayo ng mga anak mo. Sagot nito. Pagkaalis nito'y kumain din naman ng kambal. Pagkatapos kumain ay kaagad ko itong pinag-hotbot. Ilang minuto lang nang lumapat ang katawan ng kambal sa kama ay kaagading nakatulog ang mga ito. Hinaplos ko ang buhok ni Aliana. Bakit kahit kasama nila ang dad nila parang hindi pa rin sila masaya? Ramdam ko pa rin ang pangungulila ni Aliana sa daddy niya. Simula nang dinala ko dito ni Aaron ay panay ang pag-alis niya ng bahay at maging ang kambal ay hindi na nito nakakausap. Kaya siguro naghahanap ng ibang daddy sa Aliana. Gusto niya ng kalinga ng isang ama. Hindi iyon nagawa ni Aaron. Hindi niya yata nagampanan ang pagiging ama sa dalawa. Nakakalungkot lang dahil maging ang kambal ay hindi niya nabibigyan ng atensyon. Akala ko magiging masaya na ang kambal dahil kasama nila ang kanilang ama, ngunit hindi pala.
Kinaumagahan, nagising akong wala sa tabi ko sa Aliana at Hayden. Maaga yatang nagising ang dalawa. Napabalikwas na lang ako nang makaramdam na naman ako ng pagbabaliktad ng aking sikmura. Tumakbo kaagad ako sa banyo at doon nagduwal ng ilang segundo. Paglabas ko, bigla ako nagulat dahil mukha ni Aaron ang nabungaran ko. Aaron, ano ginagawa mo dyan? Tanong ko dito. Bakit ba parang nakakita ka ng multo? Nandito lang naman ako para itanong sa'yo kung sino ang daddy na sinasabi ni Aliana. Hindi ka pwede magpaligaw sa iba dahil kasal pa rin tayong dalawa, Ashley. Kapag nalaman ko at nakilala ko kung sino lalaki na yan, I will eat him alive. Seryosong sabi ni Aaron sa akin saka sinipat ang kabuuan ko. Tumikim kaagad ako. Nagbibiro lang sa Aliana. Alam mo naman yung bata, inaasar ka lang niya. Ang totoo ako ang bumili ng daw na iyon. Pagsisinungaling ko dito, saka ko dinaanan ito. Hinigit naman niya ang braso ko. I'm still talking to you. Humarap ako sa kanya. Ano pa bang gusto mong malaman? As far as I know, the doll that Aliana was holding yesterday is worth 16,000. Saan ka naman kukuha ng ganoong halaga? Napalunok ako. Mukhang mabubuko niya yata ako. Ano? Nangutang ako. Oo, nangutang ako sa boss namin. Pagsisinungaling kong muli. Bahala na. Nakapagsinungaling na ako. Itutuloy-tuloy ko na. Bakit ka naman pautangin ng boss mo? Ganun ba kayo ka-close para pautangin ka ng ganoong halaga? Maghanap ka ulit ng kasinungalingang palusot, Ali. Meron akong 10,000 na ipon na nakatago sa wallet ko. At nakita ko yung boss ko. Nakasabayan ko siya sa store at yun, hindi na ako nahiyang mag-advance sa kanya ng 6,000. Nauutal pa na sagot ko. Why do you seem nervous? Bakit naman ako kakabahan? Because I know you're lying. Kaagad na sabi niya. Wala ka nga dyan. Nasa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Dyan ka na nga. Iniwan ko ito sa kwarto. Nauna na akong lumabas sa kanya. Nakasunod lang pala ito sa akin. Nasa pulang kambal. Mahinang sigaw niya habang naglalakad ako at nasa likuran naman siya. Humarap kaagad ako sa kanya. Pupuntahan ko na lang. Muli ko itong tinalikuran. Huwag mo sabihin maliligo ka na ganyan na suot mo. Natigilan ako sa paglalakad at napalungon muli sa kanya. Sino nagsabi na maliligo ako? Pupuntahan ko lang ang kambal, hindi naman ako maliligo. Ingus ko sa kanya saka nagpatuloy na sa paglalakad. Sayang naman makikita ko magandang view kung hindi ka maliligo. I won't judge even if you have stretch marks on your stomach. You could wear your best two-piece. I heard Aaron's soft laugh. Natigilan ako sa sinabi niya. Sadyang nangaasar lang ba talaga ito o nalalait lang talaga ito sa akin? Naiinis na hinarap ko ito. Wala kang makikita magandang view dahil hindi ko ibabalandra ang katawan ko sa mga manyakis na mata mo. Inis na harap ko dito. It's okay. If at night you will only expose your body to me. Much better if you undress in the bedroom while I'm staring at your body. Kaagad na uminit ang pisngi ko at kumulo kaagad ang dugo ko sa sinabi niya. Kailan ka ba naging pervert? Inis na sigaw ko sa kanya, saka ko tinalikuran ito at padabog na bumaba ng hagdanan. Nangaasar lang talaga ito. Kailan pa natutong mga sarang isang hudas? You're more beautiful when you're grumpy. Pahabol pa nito. Tinakpan ko na lang ang aking mga tenga dahil sa inis. Hindi ko alam pero sa tuwing nakikita ko sa Aaron at naririnig ang boses niya, ay naiirita kaagad ako. Feeling ko'y ang sungit ko ngayon. Dumiretso ako sa pool at nandoon nga ang kambal. Masayang naliligo sa pambata na pool. Malayo pa lang ako'y kumaway na sa akin sa Aliana. Si Hayden naman ay abala sa pagdive sa pool. Medyo marunong lumangoy si Hayden kaysa kay Aliana. Mama! Sigaw ni Aliana. Umahon dito sa pool. Naka-swimsuit pala ito. Saan kaya si Aliana nakakuha ng swimsuit? Mama, bagay ba sa akin itong swimsuit? Bigay ito ni Daddy? Nakangiting tanong nito sa akin nang makalapit ako. Nakasuot ito ng pink na swimsuit at napaka-cute naman talaga ng anak ko. Cute mo anak? Komento ko. Mano po sa inyo? Nakangiti naman na sagot niya. Bakit ang aga niyong naligo dito sa pool? Lumungon-lungon ako sa paligid. Nasa umbrella naman si Nanay Nelly at nakabantay sa kanila. Maaga po pumunta si Daddy sa kwarto. Tsaka nadatnan niya kaming gising kaya niyaya niya kaming maligo dito. Sagot nito. Napangiti ako dahil mukhang hindi nagalit sa Aliana sa daddy niya. Close na ba kayo ng daddy? Napaisip pa ito bago naisipang sumagot. Close po na parang hindi. Hanggat hindi niya kayo love, hindi ko pa rin po siya bate.
Nakangusong sagot ni Aliana. Ah, sige na. Bumalik ka na sa pool. Igagawa ko kayo ni Kuya Hayden mo ng sandwich. Paalam ko sa kanya. Talaga po, Mama? Sige po, babalik na po ako sa pool. Paalam din ito. Tanong ko ang pagtakbo nitong palapit sa pool. Kaagad din akong bumalik sa loob para gumawa ng sandwich at juice. Third person's POV. Aaron looked at the twins happily playing in the pool but Ashley was not there. Hinanap ng kanyang mga mata ang asawa ngunit hindi niya mahagilap. Ang buong akala niya kasi nasa pool na ito. Hindi kaagad siya nakasunod dito sa pool dahil may kinuha pa siya sa kanyang kwarto. Nilapitan niya si Aaron na abala sa paglalaro ng swimming pool ball. Nag-thumbs up siya dito bago nilapitan sa gilid ng swimming pool si Aliana. Maamo ang mukha nito at hindi nakataas sa mga kilay. Lumapit pa siya dito sa katinabihan. Nag-enjoy ka ba sa swimming pool? Tanong niya dito nang makaupo sa tabi nito. Opo. Tapid na sagot nito. Aliana, nasa na mami mo? Bulong niya kaagad dito. Tumingin ito sa kanya nang nakataas sa mga kilay. Bakit niyo hanap si mama? Love niyo na ba siya? Mataray pa rin ito. Nabigla naman siya sa tanong nito. Love lang ba ang dapat na hinahanap? Kapag love mo na siya, saka ko po sasagutin ang tanong niyo. Sagot nito. Aba naman bata ito. Napailing si Aaron. Mukhang nauutakan yata siya ng anak niya. Paano ko sabihin kung love kong mommy mo? Tutulungan mo ba akong suyuin siya? Mas inilapit pa niya ang mukha sa anak. Sabihin niyo po muna sa akin kung gano'n niyo siya ka-love. Nakahalukip-kip na tanong nito sa kanya. Napakamot siya ng ulo at paano niya kaya mautakan ang batang ito? 8%? Nagdadalawang isipan na sagot niya sa anak. 8%? Hindi po yun sapat. Gusto ko 10%. Tumayo ito sa kanyang harapan sa kanamewang. Alright, 10%. But it's just our secret, baby. Don't tell your mommy. Tumango naman ito. Promise, mamatay man ang pusa ni Lola? Nagtaas pa ng kamay si Aliana. Lola? Sino Lola sinasabi mo? Lola ko sa probinsya. Yung masungit. Yung palaging away si Mama. Sumbong ni Aliana sa kanya. Bigla siyang natawa. Bakit niya inaaway ang mama mo? Hindi ko po alam. Basta rinig ko, inuutos ni Lolang mag-asawa na raw si Mama. Hanap na raw siyang magiging tatay namin, yung mayaman. Medyo natawa siya sa sinabi ni Aliana. And what was your mom's answer? Huwag niyo po ako lagi Ingles, di ko intindi eh. Nakangusong sabi ni Aliana. Okay, ano sagot ng mama mo sa sinasabi ng lola mo? Pag-uulit niya. Sagot ni Mama? Tila nag-isip pa ito. Ayaw niya raw mag-asawa kasi may mahal na raw siyang iba. What? Mahal na iba? Sino naman yung mahal niyang iba? May naliligaw ba sa kanya? I mean, marami bang manliligaw ang mommy mo? Marami. Tipid na sagot ni Aliana. Maganda siya eh, like me. Dagdag pa nito. Kaagad siya napangiti sa confident na sabi ng kanyang anak. Yeah, you're beautiful, Aliana. Just like her mom. Sa isip-isip niya. Anong ginagawa ng mama mo tuwing may naliligaw sa kanya? Patuloy na tanong niya sa inosente niyang anak. Nagli-lipstick at nagpupulbo. Magsasalita pa sana siya na biglang sumigaw sa Aliana. Kinawayan nito ang ina na may dalang tray. Ashley's POV. Palapit na ako sa pool nang kawayan na naman ako ni Aliana. Katabi na nito ang daddy niya. Nang makarating sa nag-iisang umbrella cottage, inilapag ko kaagad ang aking dalang tray. Kumuha ng sandwich si Aliana. Nagutom ka ba anak? Nagutom po ako kasi kausap ko si daddy. Dami niya kasi tanong. Napaisip na lang ako kung ano mga pinag-usapan na mag-ama kanina. Gusto kong tanungin si Aliana ngunit napansin kong palapit na si Aaron kaya mas minabuti ko na lang ang manahimik. Lumapit si Aaron kay Aliana at bumulong. Hindi ko naman marinig kung anong pinagbubulungan ng dalawa. Close na sila. Mama, ayaw mo po bang maligo? Pagkatapos ng kanilang bulungan, saka naman ako niyaya ni Aliana na maligo. Ayaw niyang maligo, baby. Takot ang mommy mo na makita ang hindi kagandahan niyang katawan. Salip na ako magsalita, inaunahan ako ni Aaron. Nilait niya na naman ang katawan ko. Mama, tara na po maligo. Pagyaya uli na Aliana. Hindi pinansin ang sinabi ng ama. She doesn't have two-piece, Aliana. Don't force your mom. Aaron teased me again. That's what he thought but I was already wearing my two-piece. Unti-unti kong hinubad sa kanilang harapanan
Double ko. Pansin ko ang pag-awang ng labi ni Aaron. Suot ko ang red two-piece. Halata naman na wala akong stretch mark. Pang-asar niya lang talaga sa akin yung kanina. Maging sa Aliana ay napawaw nang hubarin ko na ang double ko. Yan ang mama ko. Maganda na, sexy pa. Kaagad na komento ni Aliana. Sinulipan ko sa Aaron. Kaagad na itinikom nito ang bibig. Napangiti ako dahil halata naman na namangha siya sa katawan ko. Kahit nakita niya na ito at naaangkin, hindi pa rin maipagkakaila na may panlaban pa rin ako sa mga babae niya. May hubog pa rin ang katawan ko at may maipagmamalaki na hinaharap. Tumikim si Aaron at lumapit sa sandwich na gawa ko. Kumuha ito habang kumagat at napapatingin sa akin. Sinuyod niya yata ang kabuuan ko. Halika na baby, sasamahan ko na kayo ni Kuya Hayden mo sa pool. Hinawakan ko ang kamay ni Aliana at Hayden para sabay na kaming tatlo na lumapit sa pool. Tila natulos ako sa aking kinatatayuan nang maibabad ko sa tubig ang aking mga paa at bewang. Sobrang lamig pero parang wala lang sa kambal ang lamig. Mama! Tawag sa akin ni Aliana. Kano mo kalap si Daddy? Napaisip naman kaagad ako sa tanong ng anak ko. Bakit? Bakit mo tinatanong yan, baby? Kasi sabi ni Daddy, love ka niya ng 10%. Huwag ka ingay, mama ha. Secret lang namin iyon. Nakangiting sabi sa akin ni Aliana sa katinakpan ng kanyang daliri ang labi. Kagad ako napasulyap kay Aaron na nakatanaw sa amin. Binalik ko ang paningin kay Aliana nang muli ito magsalita. Yun pa rin ang tanong niya. 5% lang, baby. Tipid na sagot ko. Biglang nalungkot ang mukha ni Aliana. Paano po kung magkakaroon ng baby sister? Kung 5% lang yung love ninyo kay Daddy, dapat 10% para same kayo ni Daddy. Hindi na lang ako nakaimik. Pagkatapos namin magbabad sa pool ay pumasok na rin kami para magbanlaw ng katawan. Nagbabad naman kami ni Aliana sa bathtub. Si Hida naman, hindi ko na napilit pa na magbabad kasabay sa amin ni Aliana. Nag-shower lang ito at lumabas na habang kami ni Aliana ay ilang minuto nang nagbababad. Aliana, talikod ka dali. Sasabudin ko likod ng baby ko. Kaagad naman na tumalikod si Aliana. Nasa ganoong posisyon kami nang biglang may nagsalita sa aming likuran. Aliana, nasa labas si mamita mo. Hinihintay ka na niya sa labas. Isang baritonong boses ni Aaron ang bumungad sa amin. Mamita? Sino naman yun? Talaga? Nasa labas po si mamita? Kaagad na tumayo si Aliana na parang sobrang excited siyang makita ang mamita na sinasabi ni Aaron. Sino mamita? Dahil sa curious ako ay hindi ko na napigilan pa na magtanong. Samong, tipid na sagot ni Aaron. Bakit ba hindi ko naisip yun? Mamita pala ang tawag ng kambal kay Mama Carmela. Mama, sasalubungin ko lang po si mamita. Masayang-masaya na paalam sa akin ni Aliana. Kaagad siyang bumaba sa bathtub at kaagad na nagbanlaw ng katawan para tumakbo ng palabas ng banyo. Naiwan tuloy kami ni Aaron sa loob ng banyo. Tumikim kaagad ako. Baka pwedeng lumabas ka na? Aahon ako sa bathtub at wala akong ibang saplot na suot. Nahihiyang sabi ko dito. Ilang segundo itong natahimik. Hindi ako nakatingin sa kanya pero alam kong nakatingin pa siya sa akin. So what? Umahon ka na habang nandito pa ako. Sagot lang nito. Paano nga akong aahon kung nandyan ka? Nakubad nga ako eh. Are you ashamed of me again, Ali? How many times have I seen you naked? Napalunok ka agad ako. Huwag ka iba yun. Basta, lumabas ka na. Pagtataboy ko sa kanya, sa halip na lumabas ay lumapit pa ito sa akin at gumapang ang kamay nito banda sa aking kilikili. Nanlaki ka agad ang mga mata ko ng alalayan niya akong tumayo sa bathtub. Umahon ka na dyan. Tutulungan na kitang bumaba. Tila na kuryente naman ang buong katawan sa haplos niya. May babobot pa ang katawan ko kaya medyo nawala ang hiya ko nang itayo niya ako dahil natatakpan ng dibdib at pagitan ng aking mga hita. Napalunok ako nang makababa sa bathtub dahil sa mga titig niya sa aking muka pababa sa aking katawan. Hiron, lumabas ka na. Huwag mo sabihing magiging audience pa kita sa shower. Pilit kong pinapatapang ang boses ko. I love that. I really want to watch you naked. He grinned. Hindi ko na lang pinansin si Aaron. Nagpatuloy ako sa pagsabon ng aking katawan sa tapat ng shower. Hindi ko na lang inisip na nandoon pa rin siya, nakatingin. Bahala na nga. Wala na rin naman ako ikahihiya sa kanya. Sabi niya nga, nakita niya na lahat. Abala ako sa pagsabon ng sarili ko nang biglang may kamay na humaplos sa likuran ko. Nanlaki ang mga mata ko. Kaagad ako napaharap dito habang tinatakpan ng aking masalang harapan. Aaron,
Ginagawa mo? Napaatras ako at napahilamos dahil may sabon pang aking muka. Sasabunan ka. Sagot nito. Walang paalam na inagaw niya sa akin ang hawak kong sabon. Muli ako napaatras. Aaron, pinagbigyan kitang panoorin akong naliligo dito pero hindi ko inutos sa'yo na sabunan ako. Inis na sabi ko sa kanya sa kapilit na inaagaw ang sabon sa kamay niya. I have nothing else to do with you, Ali. Huwag kang maarte. Pinatalikod niya akong bigla. Hindi ako nakaangal pa nang subukan na nitong sabunan ng likod ko. Napalunok ako dahil sa bawat pagsabon niya sa akin ay kakaibang sensasyon naman ang nararamdaman ko. Mas lalo pang idinikit nito ang dibdib sa akin. Humutubad ako habang sinasabunan niya ang likod ko. Umabot pa nga sa aking bawang hanggang sa aking pang-upo. Sunod-sunod akong napalunok. Magrereklamo pa sana ako na ilapit niya ang kanyang muka sa aking leeg, saka bumulong. I didn't think my wife was so sexy. He whispered. I felt his hot breath on my neck. I closed my eyes. Napamulat na lang muli ang mga mata ko nang gumapang na ang mga kamay. Napalundag ako nang biglang bumuhos ang malamig na tubig sa katawan ko. Binuksan niya na pala ang shower. Maging siya ay nabasa na rin. Aaron, anong ginagawa mo? Alam mo naghihintay si mama sa labas. Muli ay saway ko sa kanya nang kabigin niya ako at halikan ng aking labi. Wala naman dito si mom. Tayong dalawa lang dito sa banyo. Hayaan mo maghintay si mom sa labas. Sagot lang nito, saka ko naramdaman ang paghalik niya sa leeg ko. Habang patuloy ang pagbagsak ng tubig sa aming mga katawan. Hindi ko na nga siya nagawang pigilan pa. Kaya naman ang mga sandaling iyon ay pinagsaluhan namin ang isang mainit na tagpo. Ali, I'll make you pregnant again. Bulong nito sa akin tanga habang patuloy ang panginginig at patuloy na inilalabas ang katas sa loob ko. Kapwa kaming parehong hingal pagkatapos. Binuksan niya ang shower at doon nagpakalunod kami sa agos ng tubig nang matapos. Mama! Kaagad nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang boses ni Aliana. Kaagad kong itinulak si Aaron palayo sa akin. Si Aliana nasa labas. Natatarantang sabi ko sa kanya. Why are you panicking? Aliana won't see us naked. He said, kahit na. Kunin mo na yung mga saplot mo. Magbihis ka na. Utos ko sa kanya pero ngumisi lang ito. Nice boobs, honey. Nagawa pang mang-asar nang mapunta ang tingin sa boobs ko. Bumaba pa ang tingin nito sa aking pagkababae. Delicious and sweet. Komento pa nito. Dali-dala kong yubo ko para pulutin ang mga nakakalat nitong saplot. Bastos! Kaagad nasigaw ko sa kanya saka ibinato sa kanya ang kanyang basang pants at damit. Ngumisi lang ito tumawa. Umalingaw-ngaw ang tawa niya sa loob ng shower room. Bastos ka talaga! Mas tumawa pa ito habang nagsusuot ng kanyang saplot. Hindi mapawi ang ngisi sa labi nito. Mama! Muli ay narinig ko ang pagtawag ni Aliana. Yes, baby. Lalabas na po. Wait mo na lang ako sa labas ng banyo, baby. Sigaw ko. Hindi ko na rin naman narinig pa ang pagsagot ni Aliana kaya unti-unti kong binuksan ang sliding glass door para lumabas sa shower room. Iniwan ko si Aaron sa loob habang nagbibihis pa ito. Kinuha kong tuwalya para ibalot sa sarili. Lumabas na rin ako kaagad. Nabungaran ko sa Aliana na nasa pinto ng banyo. Naghihintay hawak ang malaking teddy bear. Look, mama, oh, bigay ni mamita. Tuwan-tuwa na, sumbong sa akin ni Aliana. Oh, ang ganda, baby. Natigilan sa Aliana saka tumingin sa akin. Ano pong ginawa niyo sa banyo, mama? Ang tagal niyo pong natapos maligo. Hintay ka na ni mamita sa labas. Si daddy rin po, hintay ni mamita. Ano kasi, baby? Nagbabad pa. Naglaro pa kami sa loob ng mami mo, baby. Hindi. Natuloy ang sasabihin ko nang biglang lumabas sa banyo si Aaron. Siya na patuloy sa sagot ko. Gusto ko sanang sabihin kay Aliana na nagbabad pa ako ng matagal sa bathtub ngunit naunahan na ako ng kapilyuhang sagot ni Aaron. Pupunas-punas sa sariling buhok si Aaron saka tumigil sa aming harapan. Anong nilaro niyo? Kuryosong tanong ni Aliana. Bato-bato pick. Kaagad naman na sagot ni Aaron. Sinamaan ko ng tingin ng hudas. Pangiti-ngiti kasi ito sa isinagot nito. Talaga, mama? Bato-bato pick laro niyo ni daddy? Bata lang gumagawa nun, mama eh. Hindi na po kayo bata eh. Parang ganun na rin yun, baby. Gumagawa kami ng Hindi na ituloy ang gustong sabihin ni Aaron nang kaagad kong lapitan si Aaron at tinakpan ang bibig nito.
Kahit bata pa sa Aliana ay baka maintindihan niya na ang salitang iyon. Loko talaga itong Judas na ito. Napahagikik bigla si Aliana. Ang sweet naman ng mama ko. 1 point ka na sa akin, Daddy, kasi naglaro kayo ni Mama. Kapag palagi kayong bate at hindi mo away si Mama, bibigyan kitang 10 points, Daddy. Nakangiting sabi ni Aliana sa amin ng daddy niya. Ngumiti naman si Aaron sa sinabi ng anak niya. Nag-thumbs up din ang mokong sa kanyang anak. Really, baby? Sinakyan pa nito ang sinabi ng anak. Yes, Daddy. Nag-thumbs up din na sagot ni Aliana sa daddy niya. Close na sila? Pagkatapos ng tagpong iyon ay nagmadali na ako magbihis. Ganon din si Aaron. Sabay-sabay kami lumabas ng silid para bumaba na. Nadat na namin sa sala si Mama, Carmela at Hayden. Magkatabi ang dalawa. Napatayo si Mama nang makita kaming papalapit sa kanila. Parang hindi makapaniwalang nakikita niya ako ngayon at nasa harapan niya. Oh God, Ashley! Thanks God! Nakita na ulit kita! Kaagad na lumapit sa akin si Mama Carmela sa kaniyakap ako. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan kita ngayon. Tuwang-tuwa ito nang makita ako. Umupo na rin kami pagkatapos. Katabi ko ang kambal at si Aaron naman ay nasa kabilang side, katabi ni Hayden habang kaharap namin si Mama. Bakit ang tagal niyo lumabas? Pag-iiba ni Mama sa usapan. Naglaro daw po sila Mommy at Daddy ng bato-bato-pik, Mamita. Kagad na sagot ni Aliana. Nanlaki ang mga mata ko dahil hindi ko inaasahang isasagot ni Aliana iyon. Natawang bigla si Mama. Mukhang naintindihan niya ay sinagot ni Aliana. Sinulyapan ko si Aaron. Pilit na pinipigilan ang ngiti. Kasalanan niya ito kung ano-ano itinuturo niya sa anak niya. Mama, ang ibig po sabihin ni Aliana nagbabad pa po kasi ako sa bathtub kaya natagalan kami lumabas at nangulit rin po si Aaron kaya... Paliwanag ko, ngunit hindi pinatuloy ni Mama paliwanag ko. Naintindihan ko, Ashley. Huwag ka na magpaliwanag. Nakangiting sabi ni Mama at sobrang nakakahiya at pakiramdam ko'y namumula ang pisngi ko sa hiya. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay gustong magpalipas ng gabi ni Mama sa bahay dahil gusto raw nitong makatabi ang kambal. Kagatlabi ako napatingin sa kama ng kambal. Gustong makatabi ni Mama ang kambal at makasama sa kwarto ng mga ito. Sleep in my room, Ali. Maotoridad na sabi ni Aaron sa akin. Kaagad ako napalingon sa pintuan ng kwarto ng kambal. Si Aaron, kapapasok lang. Dito na lang ako. Dito na lang kaming apat nila Mama. Sagot ko sa kanya. Tigas talaga ng ulo mo. Matulog ka sa kwarto ko, even just tonight. Ibigay mo na lang muna kay Mom ang atensyon ng kambal sa gabing ito. Natigilan ako at nag-isip. Dahil sa pag-iisip ko, naabutan na kami ng kambal at ni Mama. Kapapasok pa lang nilang tatlo. Mama, dito matutulog si Mamita. Masayang ani Aliana saka tumakbo sa kama at nagtatalon. Aliana, careful, baby. Saway ni Mama Carmela. Lumangon sa kinaroroonan namin si Mama. Naku, Ali, sorry kung dito muna ako matutulog sa tabi ng kambal ha. Gusto ko talaga makatabi ang dalawang ito. Harap ni Mama sa akin. Ayos lang po, Mama. Sagot ko naman. Kung ayos lang sa'yo, makikipagsiksikan ako sa inyo dito. Ayos lang ba? It's okay, Mom. Ashley can sleep in my room. So don't worry, kayo na lang muna ang tumabi sa kambal. Salip na ako ang sumagot, si Aaron na ang sumagot para sa akin. Nagdesisyon na ang mokong. Sa totoo lang, marami naman bakanteng silid sa bahay na ito, ngunit gusto talaga ni Aaron na doon ako matutulog sa kwarto niya. Wala na rin ako nagawa, kundi ang matulog na lang sa kwarto niya. Nagpaalam ako sa kambal at maging kay Mama. Nauna na akong pumasok sa kwarto ni Aaron dahil nagpaiwan pa ito sa sala dahil may kukunin daw ito sa garahe. Nang makapasok sa kwarto ni Aaron, sumalubong kaagad sa akin ng bango. Kagatlabi akong pumasok sa loob. Ngayon na lang ulit ako nakapasok sa kwarto namin noon. Tila na-miss ko. Lumapit ako sa bedside table. Nandun ang picture frame ng kambal. Naipagawa na pala kaagad ni Aaron ng picture frame ang kambal. Nang kunin ko ang frame na nasa likuran nito ay nanlaki ang mata ko nang makita ang litrato ko noong nagdebo ako. Bakit mayroon siya nito? Kagatlabi kong pinagmasdan ng sarili. Munti kong mabitawan ang picture frame ko nang marinig ang pagkalabog ng pinto. Kaagad kong inilapag ang hawak ko sa table sa kapasimpleng humarap kay Aaron. Hindi ko pinahalata sa kanya na nakita ko ang picture ko sa table. Matutulog na ako. Paalam ko dito. Hinila ko ang makapal na kumot at kaagad na humiga sa ilalim nito. Tumagilid ako para hindi ko na siya makita. Hindi na rin naman na ito umimik pa.
Kinaumagahan, sumabay ako kay Mama Carmela palabas at tinatid pa ako nito sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Back to work na ulit ako pagkatapos ng ilang araw kong pahinga. Naiwan ko nga ang kambal na tulog pa. Maaga kaming umalis ni Mama dahil may pupuntahan pa daw na party si Mama mamaya. Si Aaron naman ay maaga din na umalis. Hindi ko nga siya naabutan kanina pagising ko. Pagising ko wala na siya sa tabi ko. Dito na po ako, Mama. Paalam ko dito saka nag-wave. Papasok na ako ng store nang makasalubong ko si Michelle. Ang sama ng tingin niya sa akin. Ang kapal na mukha ng babaeng ito. Papasok lang kung kailan niya gusto. Narinig kong bulong nito sa kaibigan na si Lara. Nagtaka ka pa, nagpapakit yan sa boss natin oh. Nilalandi niya sa Mr. Rossi kaya ayos lang kahit hindi siya pumapasok. Samantalang noon kapag may ilang araw lang na offset ang mga kasabahan natin, kaagad tinatanggal ni Mr. Rossi. Bulong din itong si Lara. Hindi ko nalang pinansin ang bulungan ng mga ito.